Ayan. Ayan po. Sino po yung nakaka-relate niyan? Noong araw na yung pagka mayroong sayawan sa inyong mga barangay, di ba? Lalagyan lang ng mga kawayan yung nakabalagbag, may upuan na. Tapos, sasayaw na kayo ng mga lasing. Tapos, paganyan-ganyan, pasuray-suray na kayo. Pati ikaw, matutumba-tumba dahil sa kalasingan ng mga nakikipagsayawan. Ng mga lalaki na yan. Yan namang mga babae, madalas dyan, sabi ko na po nung nakaraan, na kahit na bagong panganak, nakikipagsayawan na rin. Anyway, ako po ang magtatanong sa inyo ngayon kasi hindi po kumpirmado itong ating babalita dahil nga po hindi ko naman talaga alam, kundi may nakapagsabi lang po na ito raw pong si Risa ay nakumatos. At nung tinatanong ko nga kung anong dahilan, ay sagot lang sa akin, siguro yung ba namang kabi-kabilang mga abogado na nagsasalita para sa kanya na marami palang kabulastugan ito. Anyway, mamaya na po natin pag-usapan yan ha dahil ang gusto ko po muna rito ay siyempre ay gusto ko lamang pong batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri ng problema, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yan naman po lagi ang ipinagdarasal ko sa ating Panginoon na sana yung madalas kong banggitin dito na swerte na yan ay dumating na po sa inyo. At siyempre dito naman po sa mga politikong mga kawatan, wala naman po akong ibang pinagdarasal dito kundi ang mamatay na lang kayong lahat. Ayan. Di ba? Feel na feel pa. Ano ang pulos mo? Diri ka maarang magbugas ang plato, humiyak kang magbitay san aton moskitero. Bisan ko lang. Ay, naka. Okay, kagaya po ng nasabi ko na nabalitaan po natin na nakumatos daw po itong si Risa. At ayon po dito sa ating balita ay diyan na lang si Atty. Topacio na lang ang dami palang alam na mga kabalbalan nitong si Risa na ito. At yung mga mahilig pala talagang magtanim ng magbayad ng mga witness ito. So, ayan. Nandiyan naman po, napanood nyo naman po yan. Kasi kabila naman po yung mga nagtatapik dyan na ilang bisis na, 3 bisis na raw pong napatunayan yan, sabi ni Atty. Topacio na talagang mahilig daw magbayad ng mga witness yan. So ngayon, ang sa akin lamang po rito ay kung ganun ang nangyari ay sana huwag matuluyan. Huwag sanang matuluyan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa niya ipapakulong itong mga double agent na mga alputerang ito. Ay gusto ko po talagang makulong itong mga animal na ito na mga double agent ito na mga laging gumagamit din sa pangalan ni President Duterte para lang magkapira. Yan. Kaya sana huwag bumigay. Pero sabi lang kumatos lang daw, may pag-asa pa yun. At maaring tuwang-tuwa itong mga alputira ito ngayon, mga double agent ngayon, pero huwag kayong pakasiguro. At baka maulian yan, mas matindi yan sa inyo. Sinabi ko na po yan, kakampi po ni Butod yan. Lahat ng kasinungalingan gagawin yan. Dami palang kasinungalingan ginawa yan. So,
grabe. Talagang yung mga nangyayari dito sa atin na hindi na natin maintindihan kung ano pa talaga yung mga nangyayari. Pero nakikita naman po natin yung hagupit ng ating Panginoon sa mga demonyo na ito. Demonyo yung kanyang dinimanda, demonyo yung nagdimanda, kaya yun, nakumatos. Sabi ko nga, sana huwag matuluyan. At ngayon ay nandiyan na yung nangangalap na po. Nangangalap na ng pera para pampiyansa itong mga double agent na gumagamit kay President Duterte. Huwag po kayong padadala dyan, ha? Dahil yan pong yung mga yan, marami pong pera yung mga yan. Imagine mo sa libro lang, milyon-milyon pa lang ang kinikita niyan. Tapos mga solicitation, yung mga scam pa nila. Yung pang-i-scam pa nila na, kaya ang daming pera yung mga yan. Kaya wag po kayong padadala. Pero, yung pirang pumasok sa kanila, milyon-milyon, ang hindi ko po alam ngayon, dahil itong mga ito ay mga demonyo nga ito, palibasa hindi nila pira yun, hala, gasta rito, gastos doon. Kaya wala rin. Kaya wala rin po talaga silang pira yan. Sabi ko nga sa inyo, nahampas lupa itong mga taong ito. Kaya nga kung hindi na ginagamit itong pangalan ni President Duterte, mga gutom na po yung mga yan. At yun nga, maliban dyan sa balita natin na kumatos na raw si Risa, ayan din po ang balita natin na nag-sosolicit na naman po itong mga itong mga demonyong ito. At wag na wag kayong padadala sa mga drama na mga yan. At dapat lamang na makulong ito. Makukulong po ito. Once na nakarecover ito, kung kasi hindi pa naman hindi pa naman kumpirmado kung talaga nga ba nakumatos. At kung totoo man na nakumatos ito, ay lang po yan. Matagal na po ang 2 hanggang 3 araw yan. Kasi kung yan ay lumampas sa 3 araw o 4 na araw, matutuluyan yan. Pero alam ko doon sa mga nakukumatos dahil sa sobrang depressed. Depressed na po yan dahil nga kasi yun lang pagbubulgar ni Atty. Topacio, talagang madidepress ka dyan. Marami pong nabanggit si Atty. Topacio doon sa interview doon kay Pinky Web, doon sa Bilyonaryo Channel. At ayaw ko na pong magpakita-pakita pa rito ng katibayan, nakakatamad. Nasa Bilyonaryo Channel naman po yan. So maaaring doon siya na-depress at kaya nakumatos. But anyway, ay grabe pala itong itong babae na ito. At willing pala itong magbayad ng milyon-milyon basta lang maipakulong niya yung gusto niya ipakulong. Kaya talagang tiyak makukulong itong mga ito. Pag nakarecover ito, tiyak makukulong itong mga double agent na ito ng mga balasubas. Yung po ba nagmamalinis-malinisan? Kagaya na Banat Bay na ito, mamalinis-malinisan ay tumatanggap ng pera yan. Sinabi ko na po yan, tumanggap po ng pera yan kay Pastor Kibuloy. Diyan kay Isko Moreno, tumanggap din po ng pera yan. Paano kung alam, nagkakapanan sila yan kung inyo po matatandaan nyo si Nino Barsaga na isang baliw, isang baliw din po yung Nino Barsaga na yan. Siya po yan ang siya po yan ang nagbulgar na binayaran din po ni Isko Moreno yang si Nino Barsaga na yan noon. Magkakasama po yan sila ni Banat Bay na yan na binayaran. So nasaan ang kredibilidad dito? So suporta ka kunwari sa isang tao, magpapabayad ka. No way, ako hindi. Pag sumuporta ako sa isang tao, ako pa ang gagastos. Dito lang sa Tambalang Bangag at saka itong si Sara Duterte. Sinabi ko na po yan, 1.5 million po ang ginastos ko dyan sa tarpaulin sa dalawa na yan. Kay Marcos at saka dito kay Sara Duterte. 1.5 million po. May resibo po ako niyan. Kaya po may resibo yan dahil sa tarpaulin po yan. Nagpagawa po ako ng tarpaulin. Diyan, actually, diyan ko pa sa Manila pinagawa yung tarpaulin na yan at dinala ko rito sa amin sa Mindoro. At dito ko pinapaskil dito sa mga tauhan ko.
May resibo po ako na ipapakita na 1.5 million ang ginastos ko dyan sa mga animal na yan. Isa lang pala ang animal, yung bangag lang. Hindi pala kasama dyan si Sara Duterte. Kasi magkatandim nga yan eh. Di ba? Ginastosan ko po yan ng 1.5 million. O doon na naman sa mag-challenge kung totoo ito hindi, sige. I-challenge niya ako. Kaya lang lagi tayo may pustahan dito ha. Hindi pa pwede yung challenge sa walang pustahan. May pustahan tayo dito. At kung wala kang pirang pampusta, sino man yung halimbawa lalaki o may asawa ka na mag-challenge sa akin, kung halimbawa gusto mo akong challenge, kung wala kang pirang iposta yung asawa mo, iposta mo sa akin. Anong gagawin ko sa asawa mo? Gawin kong katulong. Pakunin ko rito, paararuhin ko. Yan yun. Ganun lang kasimple ako. Laging kwan ako, hindi ako magsasalita rito na wala akong kwan. Wala akong pinanghahawakan. Ilang beses ko na rin pong naulit ito eh. Ganun ako kapag sumuporta ako sa isang tao. Ganun. Mario Joseph, imaginin mo yan. Yung isang patay gutom at hampas lupa na ito ngayon nakikita nyo sa harapan ninyo. Nakapag-donate ng 1.5 million dyan sa kandidatura ng tandiman nitong si Bangag at si BP Sara. Ulitin ko lang po, may resibo pa yun dito sa akin. Ganoon po ako pag nagbitaw, nag-suporta ako sa tao. Pero ito si Banat Bay, sumuporta yan kay Isko Moreno, pero kwinartahan niya si Isko Moreno. Sumuporta kay Pastor Kibuloy, kwinartahan din nila si Pastor Kibuloy. Samantalang yung time na yun si Pastor Kibuloy ay namimiligro na. Kaya nga nakapunta yan sila sa Davao yan, pinapunta ni Pastor Kibuloy. Akala naman ni Pastor Kibuloy makakatulong sila. O ngayon, nababanggit pa ba nila si Pastor Kibuloy? Wala na, hindi na nila nababanggit. Paano? Nabayaran na nga eh. Wala na yung pirang ibinigay ni Pastor Kibuloy. Di ba? Ganun po yan. Yan po ang pakatandaan ng Diyos sa mga taon to. Wala na, hindi na nila nababanggit si Pastor Kibuloy. Ako, dapat mapapasama doon, pero pinili kong hindi na. Ayaw ko. Sabi ko, kung gusto talaga akong imbitahan sa ibang okasyon, hindi yung bigayan ng pera. Yun po yan. Pagkaalam ko po nagbibigay ng pera, hindi niyo po ako mapapunta dyan. Pero suportado ko yan sa Pastor Kibuloy. Ganun po ako pag sumuporta. Dikdikan mo man ako ng pera, sisiguraduhin ko isasauli ko yung pera. At marami pong nakakaalam niyan, marami pong nakakakilala sa akin nung sinasabi ko pong nung pandemic, kasi wala pa itong video ko, itong YouTube channel ko eh. Facebook pa lang po yun dati. Araw-araw po ako nagla-live, yung dinadaldal ko yung mga kababayan yung pag lumabas kayo ng bahay, magngata kayo ng talbos ng sampalok. At the same time, nagpaparapol po ako. Marami po makakapagpatunay yan nung Facebook, nagpi-Facebook live pa lang ako. Wala pa po itong YouTube channel ko. Nabuo itong Facebook ko dahil dyan sa pandemic na yan. Nabuo itong YouTube channel ko dahil dito sa pandemic na ito. Kaya wala akong ginawa doon kasi para kahit na paano makatulong ng kaunti. Kaya po nagla-live ako. Kaya po ang premium naman noon, yung may tatanungin lang ako, sasagutan mo, paunahan ang sagot. Ang problema po doon, ang daming reklamo kasi nga yung iba po talaga ay mahina daw yung internet. Kaya hindi raw po makasabay yung mga iba. So, ewan ko kung paano ba. Pero marami po yan. Sinabi ko, nandyan po, yun po ang sinasabi ko po ulit-ulit ko rito na sinasabi na
Sana mayroong makatulong sa akin na IT na makarecover ng Facebook ko. Kasi nandoon po lahat, ng hihinayang talaga ako. Nandoon lahat eh. Nandoon yung pamimigay ko ng malalaki pong halaga. Mayroon po ba dyan na talagang yung grocery set. Ibig sabihin ng grocery set, pinatayuan ko ng pwesto at nilamanan ko yung grocery na yun. Ganun po, may mga motorsiklo, tricycle na pinamimigay natin doon. At mayroon din pong cash na mga 500,000, 1 million, 1.5 million. So yan po yan. At marami pong makakapagpatunay kasi in-announce ko po doon. Dati yung sinasabi ko pong 2 politiko ang nagpadala sa akin ng 10 milyon at isang 5 milyon. Pero ang ginawa ko po yan, in-announce ko po yan dito, doon sa Facebook Live ko. Isinauli ko po yun. Bakit? Bakit ko naman tatanggapin ay alam ko naman galing sa pinagnakawan yung pirang yun? At saka isa pa, bakit ko naman tatanggapin ay ako nga ito nagpapalaro, ako nga ito namimigay? Tapos tatanggap ako na. Nasaan ngayon? Di mahahaluan lang ng tawag dito, maibubutas pa sa akin yon. Sasabihin ng mga ibang tao dyan na kaya lang ako nakapamigay dahil doon sa ibinigay ng congressman na yon. Yung politikong 2 na yan. So ako po kasi dito, kapag ka po nagbigay ako or nagsimula ako ng isang proyekto, titiyakin ko po na wala pong makakahalo ni centavos dito ng pera ng galing sa demonyo. Yun po ang stand ko at hindi ko pinapanatili ko po yan na hindi kailanman tatanggap ng kahit na anong donation saan man. Yung iba po dyan, hindi ko naman po masisisi yung iba na tumatanggap talaga ng mga sponsorship para doon sa mga pabahay nila, yung mga binibigyan nila ng mga iniikutan nila mga mahihirap na tao, binibigyan ng grocery, yung ganoon. Pero yun po ay yung po mga binibigay nila ay galing po sa sponsor yon. Ako po rito ay ni centavos po yun, wala po akong tinatanggap. Dito nga lang sa simpleng pakulay, hindi po ba? Yung magsisend lang ng pakulay, hindi po ba? Antimano, talagang tinatapik ko agad yan. Nang sinasabi ko, wag po kayong magpapadala ng ganyan sa akin dahil hindi ko na po kailangan talagang pera, kaya nga po namimigay ako, hindi po ba? At saka alam ko pong galing sa kadimunyuhan yung na yan. Yang mga pirang yan. Pag mayroon pa po akong yung may mga relo. Yung buong pandemic na yun, para lang po kasi maibsan lang yung mga kalungkutan ng maraming tao dahil ang dami po talaga naghirap dahil nga dyan sa pandemic na yan, ang COVID-19 na yan. Kaya ang ginawa ko naman po noon ay maliban nga doon sa, ako kasi pagkadating sa pagkain, halimbawa bigas man yan or grocery yan, huwag nyong aasahan na i-upload ko sa Facebook ko yan dati. Hindi po. Wala pong naka-upload na namigay ako ng bigas or grocery kasi ayaw ko po yon. Bagamat napakarami po yan. Pero mga relo-relo po, mga kung ano-ano, yung motorsiklo, bisikleta, yun po ang naka-upload yan, yung mga relo-relo na yan. Katunayan, mayroon pa po akong nakita na nakapost pa rin po sa kanilang FB account. Yung salamat Sir John dahil doon sa mga relo na yon. Pero relo lang po ang relo at saka yung mga basta bagay lang po ang pinapayagan ko na mag-i-post nila sa kanilang mga FB. Pero yung mga bigas-bigas po na yan, mga grocery na yan, hindi ko po pinapayagan yan na i-post nila sa kanilang FB account. Yan po yan. Ayaw ko po kasing
magmukhang aso itong mga supporters ko. Kasi kung pati yung pagkain ipopost ko dito sa FB account ko or sa FB account nila ay parang pakiramdam ko parang mga aso sila na babahugan mo lang sila ng pagkain. Ayaw ko pong mangyari yan. Mahihirap na nga tapos ganun pa ang gagawin mo. Yun ang tatakbira na. Hindi po katulad ng iba dyan. Makapagbigay lang ng 1 kilong bigas, makapagbigay ng 3 sardinas, hala, nakapost na yan sa YouTube nila, nakapost pa yan sa mga FB nila. Ako po hindi. Pagdating po sa pagkain, hindi niyo po maasahan yan. Dito lang sa ating mga tinutulungan, dito lang sa mga iniikutan namin, napakarami po yan. Dati po yan, 1,000 families lang. At pero ang sinasabi ko po, nag-triple na. Yan dami na yan. So, ngayon po, dating nag-increase ng 3,000 families. Ngayon po, mahigit na pong 3,000 families. Yung mga iniikutan natin regular yan. Pero nakikita nyo ba, nakapost yan? Kasi wala naman po kaming ibinibigay dyan, kundi pagkain talaga. Kagaya ng mga bigas-bigas na yan. Kasi po, wala namang pwede kang ibigay dyan eh. Alam naman, bigyan mo ng relo yan. Paano, hindi naman nila malalamon ang relo. Hindi naman nila malalamon yung bisikleta. Di tama lang yung pagkain. Basta pagkain po, no way, hindi ko po ginagawang i-push yan. Pero, nag-aantay pa rin po ako ng challenge. Kasi ang sinasabi ko po dati, galit na galit ako. Ang sinasabi ko po rito sa mga politiko, isa-isa ko kayong dadalhin doon sa mga tinutulungan ko para makita nyo ang katotohanan. Ngayon, kung wala itong mga sinasabi kong ito, digilitan nyo ako ng liig. Ikulong ninyo ako. Kaya galit na galit ako sa mga kawatang mga politikong ito dahil nga sa dami po ng mga naghihirap natin mga Pilipino. Sa dami po ng mga kababayan natin mga gutom. Walang masaing. Tapos wala namang ginagawa itong mga animal ng mga politikong ito kundi ang lumustay ng pira. Ang kung ano-anong mga pinagbibili ng mga animal na yan. May bibili pa ng eroplano, may bibili ng helicopter, may bibili pa ng Can-Am, may bibili pa ng Mercedes-Benz na bulletproof. Pero hindi po nila alam, napakarami po ng mga kababayan natin ang walang masaing. Kaya ganun na lang po yung mga galit ko at mga paghahamon ko ng patayan dito sa mga animal na mga politikong ito. Dahil nga po ako mismo personal ko po nakikita itong mga kababayan natin At sinasabi ko naman po yan na hindi lamang po dito sa Mindoro, dito sa amin. Tumatawid pa po kami dyan sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija na yan. Regular po yan. Tumatawid po kami dyan. Ngayon, ang sinasabi ko lang po dito, hamunin nyo nga po ako na ipakita ko yung mga ebidensyang ito kung totoo. Hamunin nyo ako. Kayong mga politiko, mga kawatan kayo. Kapag itong mga walang masaing nating kababayan na iniikutan namin regular, kapag mayroon akong naipakita sa inyo, may pustahan tayo dito. Pagkatapos ng pustahan dito, gigilitan ko kayo ng leeg. Ganon. Para malaman ninyo na kayo ang talagang pumapatay sa mga kababayan natin dahil sa sobrang kawatan ninyo. Ano na nangyari dito sa mga blanco-blanco ng gaa-gaa na ito? Salamat na lang ngayon, mayroon tayong Marcolita na uupo or umupo na sa Senado ngayon. At titingnan natin dahil ang lagi niya ipinaglalaban niyan dati pa. Nasa Kongreso pa lang yan, dinidiscuss na po niyan yung tungkol doon sa kuryente na nilagyan ng BAT na 6% na samantalang wala naman sa batas yan.
So kung mangyari talaga yon, aba ay malaking bagay po sa mga mga regular nating mga kababayan na hirap na magbayad ng mga monthly bill na yan. Ganun po. At isa pa, yung sinasabi niya, recently lang, kailan ko lang narinig yung kanyang programa sa Ganang Mamayan na yung mga AX na yan, tatanggalin niya yan. Mga tupad-tupad na yun at ilalagay niya yan dyan sa lahat talaga makikinabang. At saka yung mga AX na yan, alam nyo naman yan, mga tupad-tupad na yan. Sa totoo lang po yung mga ayu-ayuda na yan. Baka hindi nyo po alam na yan pong mga ayuda na yan. Sabi ko nga, kunwari yan, 5,000 ang nakalista. Pero ang totoo yan, either 500 o 1,000 lang ang mapupunta doon sa taong inilista nila or beneficiaries. Yan po ang katotohanan yan. Saan ngayon napunta yung iba? Kung 5,000 yan, baka 5,000 lang napunta sa beneficiaries, yung 4,500, saan napunta? At dito kay Tikbalang na Tambaloslos at dito sa mga alipuris niya. Kagaya ng mga ulupong na yan. Yan, kagaya ni na Suarez na yan. Yan, sina Dalipi na yan. Noon nandyan pa si Paduanong Gago. Yan, sila. Yan, si Abante, yan, mga yan, barbers na yan. Sila talaga nakikinabang. Pagka nakadikit ka kay Tikbalang, sisiguraduhin ko sa inyo, talagang hindi ka lang yayaman, magiging bilyonaryo ka pa. At saka, kung naman saka yung pagka nakadikit ka rito kay Butod, siya na mas nagsabi, di ba? Happy birthday, Mel. Sabi niya gano'n, nag-birthday yung si Mel Robles ng manager ng Lotto. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Harap-harapan yan. See? Ganun po ito. Sila po talaga ang totoong pumapatay. Sila po talaga ang piste ng lipunan. Sila po talaga ang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Yan po ang totoo dyan. Mabuti na lang talaga at nagkataon lang na kahit kailan hindi ako humingi ng tulong sa gobyerno. At ako pa nga ang nakakapagbigay ng tulong. Kaya naman ganito lang ako magsalita. Dahil napakalaki po ng binabayaran kong buwis. Napakalaki po. Kaya isa rin po ako sa pinagnanakawan itong mga animal na mga politikong ito. Yan pong contribution ko. Yan pong ibinabayad kong mga buwis na yan sa gobyerno na pagkalaki-laki. See? Ganun po eh. Kaya talagang kamura-mura itong mga animal na ito. Ngayon itong Risa na ito, ay bagamat kung hindi lang sana itong mga idinimanda niya, sasabihin ko sana matuluyan na. Kaso, may demanda siya rito sa mga patutot na mga gumagamit kay PRRD. Ang dalangin ko naman, huwag naman sana matuluyan para maipagpatuloy pa niya yung pagdidemanda din sa mga double agent ito na mga mukhang pira. Mga mukhang pira po yan lahat. Tandaan po ninyo. Yan ang tandaan ninyo. Pagka wala ng pira yan, wala na, itsapwira ka na. Doon nga lamang po sa napakasimple na sinasabi ko. Noon yan, panay ang topic kay Pastor Kibuloy ang gagong Banatbay na yan. Ngayon, naririnig nyo pa ba? Ang naririnig nyo ngayon kay Banatbay, kung paano niya murahin si Maharlika. Yan yon. Kaya, yan. Pero yung nagbigay sa kanya ng pira, wala na. Tapos na eh. Mag-aantay na naman niya ng second wave. Ganon din kay Isko. Binayaran din ni Isko yan. Kalukuhan. Mismong si Nino Barsaga na nga nagsasabi. Lahat yan. Kung si Nino Barsaga na
may kaltog ang ulo. Binayaran ni Isko Moreno. And then later on, parang gusto yatang i-demanda ni Isko yan kasi nga abusado na. Nung hindi na mapagbigay si Isko ng panay-panay, kasi 250 ang unang pinabayad dyan eh. Tapos buwan-buwan, linggo-linggo yata, humihingi yata ng 100,000. Ay siyempre, wala namang pira na si Isko. One time lang yung 250,000. Kung 250,000 ang ibinayag kay Nino Barsaga na may saltik, ano pa kayo dito kay Banatbay na bakling? Yan lang yun. Marami pa po yan. Actually, saka ko itatapik yan pag meron na naman akong mapanood na pagmumura dito kay Maharlika. Pagka kinanti mo ulit, hindi mo tinigilan ito si Maharlika, maniwala ka sa akin, ibubulgar ko yung mga politikong pinagbibigyan mo ng bilat. Ha? Maniwala ka sa akin. Nandito na sa akin ang listahan ng mga politikong sinuplayan mo ng mga bilat na mga maputla na at maiitim pa. Maniwala ka sa akin. Tigilan mo. This is my last warning to you. Mukha kang pera. Niwala ka sa akin. Subukan mo. Anyway, mga kaibigan, sa lahat po ng mga subscriber ko ay pakaingat po kayo dahil wala pong tigil ang ulan ng ulan. Dito po sa amin ay ulan ng ulan din. At napakaganda naman dahil kung gaano kabilis yung agos ng mula doon sa taas ng bukid, ng bundok, yung tubig, ganon din po kaganda yung distribution ng kuryente dito sa munting paraiso ko. At sabi ko nga po, napakagandang nandito ako ngayon. At yan, ini-enjoy ko lang dito sa kwan ito dahil magtataka ko kayo bakit anong kinalaman ng agos ng tubig doon sa kuryente. Ay kasi ang nagpo-produce po rito ng kuryente, tubig po. Mula doon sa taas, iniikot po yan ng isang parang Ferris wheel. Yan po yung pinapatakan ng tubig. Tapos meron pong dinamo yan. May dinamo yan po yung nagpo-produce ng kuryente. Kaya ito po yung sinasabi ko dati sa inyo, magkaaberyahan man, magkagira man, magdilubyo man yan, virus o ano ba man yan, dito kayo, ligtas na ligtas kayo sa akin dito. Wala kayong hahanapin. Nandito ang tubig, nandito ang kuryente, lahat. Na walang supply ang kuryente rito, ha? Nandito lahat. Yun na po ang sinasabi ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magsasalita nang hindi ko kaya. Ganun lamang po kasimple. At again, sa lahat po nito mga subscriber ko, Panginoon, ibigay mo na po yung mga blessings na para sa kanila. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.